Okay, mga minamahal ko mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. At syempre, may lamok eh. Okay. Okay, syempre, sa araw nito, syempre hindi mo na natin pwedeng kalimutan na batiin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, at syempre, maging yung ating Congressman Martin Romualdez. At syempre, maging yung ating mga kababayan sa abroad, at maging ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama. Okay, sa mga kababayan natin, alam niyo, tuwan-tuwa po ako dahil sa hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan dahil ako ay tinawagan ng aking sabihin na lang natin best friend ko na kapitan. Kasi meron po kasing kagawad na nag-resign sa barangay, at yun, dahil mag-a-abroad yata siguro, naghahanap ng malaking sahod, no? So ngayon tinawagan niya ako, at yun nga, napag-usapan. Alam mo kasi sa barangay namin, sa aming lugar, halos lang kasi, pamilya lang din namin ng may doon. Ngayon, dahil doon nga ako nakabotante nga ako doon, tinawagan ako, at ang napag-usapan nila, ako ang ipapalit para maging kagawad. Kaya sa mga ilang araw, marahil medyo ang ating oras ay medyo na dahil sa yun nga, no? Ako, pangarap ko lang naman ay maglingkod sa aking mga kababayan. Ngayon, kung ito yung step para tayo ay makapaglingkod, no? Magsisimula tayo bilang barangay kagawad, okay lang sa akin, no? Kaya po ako masaya dahil unang-una, meron po kasing hindi ko inaasahan na regalo na binigay sa akin ng aking best friend. Hindi ko na sasabihin kung ano yun, baka mamaya magalaiti sa galit yung mga DDS, no? Pero ganun pa man, marahil ay magbabago po tayo ng ating studio na, no? So ganun pa man, salamat, no? Salamat sa tiwala. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin yung naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ikinatuwa ng mga congressman, hindi ikinatuwa ng mga mayors, hindi ikinatuwa ng ilang mga kapitan, pero lang doon sa aking kaibigan, no? Ano nga ba yung sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? So para maintindihan po natin, eto, panoorin po natin, mga minamahal kong mga kababayan. Hindi na maaaring makialam o makisawsaw ang mga politiko sa mga programang pangayuda ng pamahalaan. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nagdaan ng pambansang pondo para sa taong ito. Anya, bawal lang makisali sa pamahagi po ng ayuda ang sinumang politiko para maiwasan ang sistema ng palakasan o patronage politics. Dapat ding matiyak na makararating sa mga benepisyaryo ang ayuda ng walang habas at walang kulang. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Walang bawas, walang kulang, tinig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yon, mga minamahal ko mga kababayan, yung mensahe po na ito at yung utos na ito mula sa ating mahal na Pangulo ay talagang ikinagalit po, ikinalungkot din ng todo ng mga politikong sakim sa pera, no? Sakim sa pera. Maganda to, pabor to sa ating mga Pilipino. Ba't ko nasabi? Kasi alam niyo mga kababayan, nasanay kasi itong mga congressman na to na sa kanila muna magsisimula o manggagaling yung pera. Halimbawa,
ang utos sa kanya ng Pangulo ay bigyan mo yung mga kababayan mo ng tag 10,000. Ang nangyayari, kapag hawak ni congressman yung pera, pagdating doon sa mga mayor, sasabihin niya naman doon sa mga mayor, ibigay mo tong 5,000 sa mga kapitan para sila na ang bahalang magbigay sa kanilang mga kabarangay. Ay, di, eto na. 5,000 na lang. Yung 5,000 nakupit na ni congressman. Papaano kapag ang bibigyan doon sa isang municipal ay 1,000,000? Oh, 1,000,000. May 5,000 na si kapitan, ay si congressman. Ang laki nun. Ang laki na ng kupit niya. So, ang gagawin naman ito ni Mayor, pag binigay niya kay kapitan yung pera na pinaaabot ni congressman na nagkakahalaga ng 5,000, pagdating doon kay kapitan, magiging ano na lang ho ito, magiging 2,000. Yan, 2,000. Eto na. Bibigay ni Mayor kay kapitan 2,000 na lang. Pagdating naman kay kapitan, kukupitan din niya ni kupitan. Ang ibibigay na lang ni kupitan 1,000. Tapos may grocery na nagkakahalaga ng 200 pesos. So nahulog na 1,2 na lang. Magmula doon sa 10,000, naging 1,2 na lang yung tinanggap o natatanggap ng mga Pilipino o ng mga Pilipinong karapat-dapat na makaabot o makatanggap ng 10,000. Yan ang naging kalakaran, lalong-lalo na nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte nung pandemic. Uutang si Rodrigo Roa Duterte ng trilyon. Sasabihin niya doon sa mga sa papaalam niya, siyempre sasabihin niya, umutang tayo ng 3 trilyon o 2 trilyon sa ibang bansa para sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng pandemya. Siyempre, tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Ang ibibigay ni Rodrigo Roa Duterte para sa mga Pilipino sa buong bansa, 2 trilyon. Ang ibibigay na lang niya yung kalahati. Buti sana kung kalahati. Ang ibibigay na lang niya yung kalahati ng kalahati. Di 500 na lang. 500 billion na lang. Ngayon, ipamamahagi yun sa mga congressman niya. Pagdating doon sa baba, ang utos niya, bigyan ng tag sa 10,000. Naalala ninyo? May tag 15, 10,000. Yung ibang bayan 5,000 lang. Kasi bakit? Kasi may ibang lugar na sobrang takaw talaga ng congressman kung magnakaw. Kasi noong panahon ng pandemya, nagulat ako. Sabi ko, ba't sa amin natanggap namin 5,000 lang? Samantalang yung sa inyo 10,000. Sabi, baka mas malakas magnakaw yung congressman nyo. Totoo nga. Totoo, pati yung mayor, kasabwat. Biro mo, ang order ni Rodrigo Roa Duterte noon, 10,000 ang ibigay. Yung iba nga kung hindi ako nagkakamali, sa liblib na lugar, ang naibigay na lang 2,000, nawawala yung 8,000. Diba? So yan ang kalakaran. Diyan kumikita etong mga congressman o yung mga politikong sakim sa pera. At hindi lang yan. Yung ayuda na yan na mula sa gobyerno na pinamamahagi sa ating mga kababayan na pinangungunahan ng DSWD, minsan ang nangyayari, halimbawa, ikaw yung mayor sa lugar na yan, ang mangyayari niya, yun sa mga pinamamahagi, ang magpuprot dyan, yung mga tauhan ng tauhan ng mayor. Yes, tauhan ng mayor, tauhan ng mga congressman para sabihin na galing kay congressman yan. Di ba? Hindi nagagamit din nila sa kanilang political strategy. Di ba? Maliban na kinupitan na nila, ninakawan na nila ang mga Pilipino, binawasan na nila yung para sa mga Pilipino, nagagamit pa nila yung mga ganyang mga gawain, o yung pamamahagi ng mga tulong sa mga Pilipino para lumakas sila sa politika, para makuha nila yung simpatya ng taong bayan.
Pero ngayon, napakaganda. No? Napakaganda, napakagaling, napakahusay itong naging desisyon o utos ng ating mahal na Pangulo. Maganda ito para sa mga politikong totoo. Maayos, okay ito para sa mga politikong malinis ang konsyensya. Pero sa mga hindi malinis ang konsyensya at matagal nang ginagamit yung ganitong pamamaraan ay talagang manggigigil, magagalit, malulumo, malulungkot dahil wala na silang maibubulsa. Wala na silang maibubulsa dahil ang utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. malinaw, direkta, para walang bawas. So ibig sabihin lamang, kaya pinapadirekta yan ng ating mahal na Pangulo, siguro nakita ng ating mahal na Pangulo, na sa 100% ng mga congressman, mukhang nasa 80 o 95% ng mga congressman ang puro mga mandarambong, puro mga magnanakaw na ginagamit yung ganitong pagkakataon, yung pamimigay ng ayuda para lamang sa kanilang mga sarili at para makapagnakaw ng pera sa kaban ng taong bayan. Di ba? Yan ba yung weak leader? No. Yan ang matalinong leader na hindi nagawa ng mga nakarang administrasyon na nagagawa ngayon. Kaya nga maraming galit ng mga politiko sa ating Pangulo ngayon eh. Dahil pati yung mga kaalyado niya na dumidikit sa kanya ay nasasagasaan dahil hindi na makakapagnakaw. Alam nyo, hindi naman lahat ng mga congressman na nasa likuran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sasabihin ko sa ito katulad niya eh. Hindi. Marami ako nakita dyan na obserbahan na dumidikit o nakikipagkaalyado sa ating mahal na Pangulo dahil sa, siyempre alam nyo na, mga ano ang mga congressman para yung mga toko. Kung saan yung doon sila. Diba? Parang mga tipaklong yung mga yan Kung saan yung para din silang mga para silang mga paru-paro. Kung saan yung matamis, doon sila. Diba? Pero kahit na sila ay kaalyado ng ating mahal na Pangulo, hindi sila ina-accept ng ating mahal na Pangulo sa kanyang mga inuutos. Damay, balita ko nga, ilan sa mga o 30% sa mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lungkot na lungkot ngayon. Dahil sa kanyang panukalang ito o sa kanyang utos na ito. Sorry. Diba? Maraming nalulungkot kasi wala na. Hindi katulad nung mga nakaraang taon, 2022, 2023, 2024, 2025. Mga 4 years din pala. Na mayagpag sila na kada ibinibigay na tulong ng gobyerno sa mga Pilipino ay nakakapagnakaw sila ng halos higit pa sa 50%. Diba? Halimbawa, sasabihin ng Pangulo, sasabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Congressman, mamahagi ka sa mga kababayan mo doon ng tag 20 mil. Pilagay na natin, malapit sa katotohanan, 10 mil. Magkano lang natatanggap ng mga kababayan natin? 3 mil. Yung 5 mil, na kay congressman. Yung 2,000, na kay mayor. Yung 1,000, 2,000 na lang pala. Kasi hindi naman, alam niyo naman kapag ang ugat ay madumi din, pati mga sanga nito, pati bunga. Natural, lang nga naman si mayor, si congressman lang magnakaw. Natural, pati si kupitan. Diba? Kasi kalakaran yan ang nakikita dun sa taas Kaya gagaya, pati yung dun sa baba. Diba? Pero ngayon, wala na tayong dapat ipag-alala. Sapagkat wala nang bawas, yan ay utos ng ating Pangulo na hindi pwedeng labagin ni numan. At hindi na pwedeng makisawsaw ang lahat ng mga congressman, mayor o sino mang mga congressman dyan na ginagamit yung mga ganitong gawin para lamang magpapogi. Alam naman natin, kahit hindi sila yung nagbigay, meron akong kilalang congressman pag may yung dumalaw dun sa, hindi pa lang, gobernador. Nung dumalaw sa kanila yung mga vloggers, yung dumalaw sa lugar nila yung mga sinamahan niya. Tapos yung pinamahagi ng mga vlogger,
Kumuha siya ng lalagyan kuno. Lalagyan para daw maganda yung pagkabigay sa mga kababayan natin. Eto naman mga vlogger, pumayag. O, edi ang daming relief, ang dami. O, di binalot na ng mga taga-Kapitol. O, binalot bago dinistribute dun sa mga municipal na tinamaan ng sakuna. Pagdating dun sa mga munisipalidad, abay magugulat ka. Nakalagay doon sa mga supot yung picture ni larawan ni gobernador. Ayoko sabihin kung sino siya. Alam niyo na kung sino yun. At yan ang nangyayari kahit sa mga mayor. Ha? Oh. Alam niyo naman mahuhusay ang mga yan. Magagaling yung mga yan, lalo na political strategy. Nako, lahat ng paraan gagawin ng mga yan para lang maging pogi, maging beauty sila sa harap ng mga Pilipinong niloloko nila. Ha? O ngayon, sino man sasabing weak leader si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sasampalin ko na walang kamay-kamay. Sige nga. Nagawa ba ni Duterte? No. Kasi kasabwat si Rodrigo Roa Duterte sa mga nakawan ng mga panahon na siya pa ang Pangulo ng bansa nito. Ha? Kasabwat siya. Na kung saan kaya lumubog ang bansang ito, biro mo yung katumbas ng kanyang inutang, katumbas ng mga nakaraang naging pangulo ng ating bansa na kung saan yung 7 trillion na yan ay katumbas ng halos 10 yata mahigit na pangulo. At kung kikwentahin mo yung taon bago na buo yung 7 trillion na yan halos 80 years. Sa kanya 2 taon lang tinalo pa niya yung inutang ng 15 mahigit na na kung tama ako, na naging pangulo ng ating bansa. Biruin niyo yan? Tapos ano nangyari doon sa mga kababayan natin? Nagbago ba buhay nila? No. Natuklasan natin na yung mga pera na inutang ay napunta kay Michael Yang at sa ilan pang mga kasabwat nila sa Parmali. Napunta doon sa mga hindi tamang mga proyekto na kung saan puro mga substandard. Yung iba, napunta kay Paulo Duterte, na kung saan binigyan ng 51 billion, nakatumbas naman ng 200 congressman yung dapat na gumamit doon sa 51 billion na yun. Biro mo, isang congressman lang ang gumamit o nakakuha. Pero pagdating doon sa Davao, nung in-inspection ni Benz Dizon, siyempre 51 billion yun Dapat expected natin yung mga tulay doon. Dapat hindi lumulubog ang Davao, pero kita nyo naman. 51 billion plus yung mga ninakaw pa, yung mga proyekto pa na halos lahat doon lang napunta sa pamamagitan ng tatay at kapatid ni Bongo. Ano nangyari? Ganyan kabalasubas yung mga nakaraang administrasyon na kung saan si Rodrigo Roa Duterte ang naging pangulo ng ating bansa. Diba? Kaya ngayon magpasalamat tayo. Totoo yung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na kung gusto ninyong maging maganda ang takbo ng Pilipinas, kung gusto nyong umunlad ang Pilipinas, kung gusto nyong hindi na lagi-lagi o araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggong niloloko ang mga Pilipino, inaapi ang mga Pilipino ng mga gahamang mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, humanap uli kayo ng Marcos. Nanggaling yan sa bibig ni Rodrigo Roa Duterte dahil alam niya, iba ang mga Marcos kapag sila ang naglingkod sa taong bayan. Di ba? Kaya ito na. Pinapakita lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagkamali si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang sinabi at lalong-lalo na si Sara. Naalala ninyo? Nung nangangampanya sila, malakas na isinigaw ni Sara Duterte sa mga Pilipino. Nung nangangampanya sila, ano sabi ni Sara Duterte? Ulitin ko lang, PBBM, I love you. Sabi ni Sara Duterte yun. Sabi ni Sara Duterte, si PBBM hindi magnanakaw, hindi mandarambong, mabait, makatao, makadiyos. Sinabi yan ni Sara Duterte. Dahil yan ang totoo at yan ang nakikita ng taong bayan ngayon. Di ba? Kaya lang, dahil sa nakita nga, nalaman nga, yung mga katiwalian ni Sara, ngayon sinisiraan niya na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Kasi
nakitaan siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung strong leader na kahit yung kanyang kapitbahay, kahit yung kanyang kaibigan, kahit yung kanyang kapatid, kahit yung kanyang kaalyado, ay hindi niya kinukonsinte. Yan ang totoong leader. Diba? Si Rodrigo Roa Duterte, lahat ng mga, tingnan nyo pa, isa pa to sa hinahangaan natin. Lahat ng mga inassign o binigyan ng kapangyarihan o posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating gobyerno, kapag nakitaan niya na hindi magaling, hindi maganda, hindi maayos yung kanilang performance, agad niya itong tinatanggal. Pero si Rodrigo Roa Duterte ng mga panahon niya, lahat ng mga itinalaga niya sa iba't ibang mga departamento na nalamang gumagawa ng hindi masama, imbis na ipakulong, imbestigahan, pin-promote. Ganon si Rodrigo Roa Duterte. Kung ano yung masama, natutuwa siya. Kung ano yung tama, dun siya galit. Diba? May tiniling nga nasobrahan na kasi yung nasobrahan na sa kagagamit ng fentanyl. Kaya yung kanyang mga desisyon, puro mga pinipesteng desisyon na kung saan nakakasira hindi lamang sa ilang individual, maging o lalo na sa mga Pilipino, na kung saan buong Pilipinas ang naaapektuhan. Ngayon, huwag na tayong malungkot dahil sa mensaheng ito o sa utos na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natitiyak ko na makakarating ang ayuda mula sa gobyerno ng buo. Dahil wala nang EEPAL, wala na diyang mga congressman na magpapapogi, magpapaganda na mga mambabatas para lang sabihin mabait sila. No? So salamat kay PBBM at sana ano rin tayo. Pero sa bagay, dahil tulad na sinabi ko, dahil binigyan nga tayo ng pagkakataon, baka bukas tayo po'y makaluwas na papunta po sa aking sa aking lugar na Sinilangan, at ako po ay yun nga haharap at formal na ipapalit bilang barangay kagawad sa amin. So, kaya asahan nyo na din na magkakaroon na lang tayo ng tawag nito, yung pinaka-oras talaga na ako'y mapapanood nyo po, no? So, ganun pa man, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.